At welcome back mga kabayan dito sa aking YouTube channel. Ngayon na may overtime na naman. Andito ko sa labas. At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout muna sa isa nating kababayan, si Joseph TV. Pa-shoutout po Kuya Pinong ulit. Mag 2 months na po sa roster, waiting ng employer po, ingat. Buti ka kabayan, 2 months pa lang sa roster, yung iba mag 2 years na. At tsaga-tsaga lang sa paghihintay kabayan. Alam mo naman, marami pa kayong naghihintay ng employer. At ganun lang talaga, magtiyaga sa paghihintay at habang may approval ay may pag-asa. At ang video natin ngayon mga kabayan ay tungkol sa kumakalat na balita. May nabasa ko na ito ay mahirap yung magpakalat ng ganitong balita kasi hindi naman talaga totoo ito. Mahirap niyan, baka makarating pa yan sa HRD Korea, makasuhan pa kayo. Yung iba kasi, meron diyang nagpapakalat ng maling balita para lang kumita, parami ng views. Mag-ingat-ingat kayo mga kabayan, delikado yan, lalo pa dito sa Korea. Ito mga kabayan, may nag-post tungkol sa paghihintay ng employer na kesyo, pwede daw magbayad para lang magbabayad kayo para kayo ay maselect ng employer. Ito, basahin natin mga kabayan. Ito, pwede kayo lumipat dyan kaso magbabayad kayo sa kanya para maselect. May mga kilala kong student niyan na tinulungan, may mga kilalang company dyan sa Korea, tapos kayo yung isi-select ng kakilala niya. Napakalabo nito mga kabayan kasi unang-una, hindi pwedeng hugutin yung pangalan ninyo sa labor. Walang ganun mga kabayan. Imposible yung ganun. Walang palakasan dito. Halimbawa, kasi ang application ninyo kapag waiting kayo ng employer ay nasa labor dito sa South Korea. Yung mga employer dito ay pupunta sa labor para kumuha ng tao. Ngayon kung ang gagawin ng sinasabi ninyong palakasan na yan na kung kesyo magbabayad kayo dun sa ewan ko kung ano yung sinong tao yung babayaran ninyo. At syempre, ang ibig sabihin kasi nun, kapag magbabayad kayo, ibig sabihin nun, yung labor yung babayaran nyo dito sa South Korea para ibigay yung pangalan na hinihingi ng employer, di ba? Kaya mahirap yung ganyan, napakadelikado niyan mga kabayan. Ay labor na yung makakalaban nyo dito sa South Korea, hindi basta-basta kalaban ang labor dito sa South Korea kung magpapakalat kayo ng maling balita. Nandun, ibig sabihin, pag pumunta yung employer na gustong mag-select sa inyo, pupunta siya sa labor at kukunin yung pangalan ninyo. Ngayon, hindi pwede yung ganun. Hindi pumapayag ang labor dito na huhugot sa kanila ng gustong employee na magiging factory worker kung sino man yung kung siya pilatong employer na yan nakukuha sa inyo, malabo yung ganun mga kabayan. Hindi po pwede yung ganun. Dito, labor ang masusunod kung sino yung ibibigay sa employer na pipili. Kung may magpapakalat ng balita na ganyan, na kesyo sa sabihin nila na pwedeng magbayad para lang masilik ng employer, ay pwede nyong i-report yan sa DMW. Para hindi na, kasi namimiyasa yung mga ganyan para hindi na sila mamiyasa na magpakalat ng mga fake news. Tandaan nyo mga kabayan, ang pag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea ay government to government process. Ngayon, kung may magsasabi sa inyo na kesyo agency sila na magpapalis ng factory worker dito sa South Korea, ay pwede niyong isumbong yan sa DMW. Para mapanagot yung mga ganyan at walang mabiktima na kapwa natin mga Pilipino na gustong mag-apply ng factory worker dito sa South Korea.